Magandang umaga po at natutuwa ko muling makita yung De Ocampo. Okay sila. Gusto nila. At yung ating bisita po. Salamat po sa inyo. Hindi po gusto niyo ba? Gusto po po Proverbs chapter 18, Kawikaan, Kapitulo 18. Nais ko po ngayong umaga ay matawag ang atensyon ng lahat ng mag-asawa at ng mag-aasawa at sa ating mga kabataan at kaya young people, asan yung minsan nagtitigil ako sa iyo sa mga kabataan natin, ha? Okay. Proverbs chapter 18. At kung kayo pinali na, ay akin kayo kung isipin ko po na ako po isabay pagbasa sa talatang 22. Kawikaan chapter 18 and verse number 22. Okay, nandiyan po kayo? Tayo po lahat. Ready? Basa. Whoso findeth a wife, findeth a good thing. Amen? And what? Obtaineth favor of the Lord. Ngayong umaga ay ibig kong muli tayo mag-usap patungkol sa marriage, sa buhay mag-asawa, at sa mga ibig ng magsipag-asawa. Kaya sabi ko, ibig kong matawag ang atensyon ng mga mag-asawa at yung mga gusto mag-aasawa. Walang hindi nag-asawa na hangad ay masayang tahanan. Hindi po ba? Kaya tumingin ako ng ilang mga quotation patungkol sa happy marriage na mga katwiran na mga hindi naman nag-church, kahit sila, ang hanap nila ay masayang pag-aasawa. Bagamat wala sa Panginoon. Can you imagine, unbeliever, pero sabi niya, siya po'y kasal na for 41 years. At sabi niya, never marry a person thinking you will change them. Yung isa sinabi niya, na tama, di ba? Huwag kang mag-aasawa na ang plano mo'y baguhin yung napangasawa mo. Napamaling siguro, walang hiya siya ngayon, pero baka pagkakasal na kami, hindi siya walang hiya. Huwag kang magkakalang gano'n. Sabi niya be careful. Sabi niya kasi, people are on their best behavior when courting. Ay, totoo naman talaga. Di ba? Na pag naliligo sa iyan, good boy yan. Lahat good ay mapakita sa iyo. Pag napangasawa mo na, demonyo pala. Diba nabi? Kaya ang ibig sabihin ay maging maingat. Iwasan yung hindi mo naman kilala ng matagal, kapakasal ka na. Diba? Ay talagang napakadelikado ngayon na hindi ko gustong mangyari sa mga kabataan natin. Okay? Nung mga panahon namin nila ito, nila Harvey, nanliligaw kami. Ngayon, wala na. MU or MA. Ano ba ito? Nagkaibihan na lang? Kasi ayaw mo gano'n. Now, sabi niya pala, can you imagine, ito ay wala sa Panginoon, pero hindi maganda siya katwiran. Always show honor to each other, especially in public. Para maging masaya kayo mag-asawa, laging magpakita ng pagrespeto sa isa't isa, lalo higit sa harap ng maraming tao. Huwag mo siya sisigawan, huwag siya papagalitan sa harap ng maraming tao, pagka kayong dalawa na lang. Pero huwag din. Amen? Ikalang isa't isa. Sabi niya, never share argument with friends kahit sa iyong mga
pamilya. Amen. Ano man pag-aaway nyo, hindi yung pagkakasunduan, huwag nyo ipaabot sa ibang tao. Baka pag nagkaigiti yung dalawa at nagsama kayo, sasabihin nyo na share mo, tanga yan. Ganun pala ugali ng asawa niya, katyaga doon. So never say, pray na lang. Tama naman. Kasi yung kahiyan niya, kahiyan mo rin eh. Kasi isang katawan na lang kayo. Ano yun eh? Sabi niya rin, if you forgive someone, hindi maging unbeliever to, ha? Pero yung kanyang paniniwala ay tama rin. Sabi niya, to have a happy marriage, if you forgive someone, then never throw it in their face later. Ha? Pag nagkagalit kayo, napatawad mo na siya, huwag mo nang uungkatin. Amen? Noong nagtalawa naman ako doon sa pangalawa, sabi naman ng isa, the secret of happy marriage is laughter. Ha? Para maging happy dahil yung tatawa? Sabi niya kasi, okay, the first time na nagkita kami ng aking napangasawa ay sa coffee house. Nagkakapi kami. Kami nagkwentuhan, naupo, nagtawa lang kami hanggang alas 3 ng umaga. At doon na sabi ko, siya na nga. Magkasama na sila. Ewan ko, magtatawanan pa rin. But of course, malumanag ang ating Bible. No? Okay? Maging maingat at talagang ipanalangin mo ang magiging partner mo sa buhay. Huwag pabigla-bigla. At the moment, tinatagpo mo siya, no? By faith. Ano sabi ng Bible sa verse 22? Whoso findeth a wife, findeth what? You see? Kaya yung asawa mo ngayon, yan yung mabuting bagay. No? Napangasawa mo siya sapagkat nakatamo ka ng kagandahang loob ng Panginoon. You see that word? And obtained favor of what? Favor of the Lord. So this morning, yan ang ibig ko na ating pag-usapan ngayong umaga. No? A spiritually and practically good marriage. Okay? At unahin ko itong spiritually. No? Ano yung sinasabi ng Bible? Kung paano magkaroon ng isang mabuti at matiwasay na tahanan. Ha? Okay? Now, pero naman, hindi mo ito makukuha sa mga seminar, counseling, at mga books na mabibili mo, na walang masamang magdumalon ng counseling about marriage. Okay? But maraming nagsikap dyan, pero wala ding nangyari. Di ba alam niyo siya? Are you listening? Sapagkat may tinuturo ang Bible, no? Paano tayo magkaroon ng isang mabuting pamilya. Good marriage. Okay? Manalangin tayo muna. Hihiling ko lahat ito ngayon at tayo manalangin, Panginoon. Ako po yung samahan sa ating mong pag-uusapan. Ako bibigyan mo ng kaalaman. Ako po yung patubay at bigyan ng salita sa aking bibig. Umaasa naman ako sa iyo, Panginoon. And I pray, my Lord, na bawat mag-asawa, mangusap ka sa kanila. Maging sa mga gusto mag-asawa at maging sa aming kabataan. Ingatan mo ang iyong mga anak, dakilang Diyos. Makalakad kami sa landas na nais mo na para po sa amin. At Lord, narito ako, gamitin mo lamang. Inihiling ko ito sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Spiritually and practically good marriage. Now, at ngayong umaga ay atin munang pag-uusapan itong spiritually good marriage. At inaakala ko na sa susunod yung part 2 about practically. Ano po? Now, a spiritually good marriage requires 5 things. 5 bagay lamang ang ibig kong makita nyo upang magkaroon ng good marriage. Number 1, 1 Corinthians chapter 7 and verse 39. 1 Corinthians chapter 7 and verse 39. Now, don't forget, binanggit na Biblia, no?
na yung nakatagpo ng wife ay nakatagpo ng mabuting bagay, di ba? And then what? Favor, good favor from the Lord. Now, 1 Corinthians 7 and 39. Andiyan na kayo? Sabi-sabi, ready? The wife is bound by the law as long as her husband liveth. But if her husband be dead, she is at liberty to be married to whom she will. But what's the word? Only, pakalabas, only in the Lord. Ano pinapakita? Number one, salvation. Salvation. Ito yung unang-unang requirement kung ibig mo ng isang mabuti, matiwasa at magandang pamilya. Ano yung number one na kailangan? Salvation. Okay? Kung magkaasawa ka, napakaliwanag, kay only in the Lord. Alright? Ano siya pagkakita? Nararamdaman mo talaga, ligtas din ang magpapang-asawa mo. Same. Okay? Yes, Christian, to have a good life, it is very important na yung husband and wife ay nasa Panginoon. Listen to me. There is trouble. There is confusion kapag ang partner mo ay hindi ligtas. Kalituhan, kaguluhan, suliranin talaga yan. Hindi mahirap kayong magkasundo kapag ang napangasawa yung wala sa Panginoon. Hindi nagkulang ang Diyos. In 2 Corinthians 6:14, be that unequally yoked together with unbelievers. Huwag kang makikipamatok sa hindi mananampalataya. Walang pagkakasundo ang Diyos sa Diyos na buhay. Hindi pwede maghalo ang liwanag at ang kaliliman. Hindi maghahalo yan. Hindi mangyayari yan. Amen? Ano yung bibig? Gusto mong isama ang mga anak mo sa church. Ang gusto naman niya isama, daling kayo sa swimming. Gusto mong dalhin sila sa Lord. Kapag December, ang gusto naman niya, dumalo kayo dun sa misa. Paano kayo magkakasundo? Nagpe-pray ka sa true and living God, lumuluhod naman siya sa Diyos. Ano yung sabihin? Gusto mong i-dedicate yung anak mo sa Lord, gusto naman yung pabinyagan. Paano kayo magkakasundo? Okay? Kaya nga, spiritually, good, there is record number one. Record what? Number one what? Lakas. Salvation. Salvation. Okay. Kaya nga, mga kabataan, tingin sa akin, yung people, huwag tumingin sa itsura. Are you with me? Amen. Huwag kayong madala sa pa-cute, pa-pogi. Kung inisip yan, anak ng Jabri yan. Kayo naman mga binata, huwag kayong tumingin sa pa-cute. May dimple. Tattoo yan. Amen? Huwag kayong tumingin sa beauty one. Huwag mo sabihin, malilitas din yan. No, huwag ka mag-aasawa. Huwag ka mag-aasawa sa hangarin mong baguhin siya. Kaya to avoid the possibility na baka makapang-asawa ka ng unsaved is what? Huwag kang magpaligaw sa unsaved. Amen? At ikaw naman binata, huwag kang maniligaw ng unsaved. Paliwanag ba? Now, ngayon, Pastor, papaano kung unsaved nga ang asawa ko? Anong gagawin ko? Okay? Kaya nga, kung yung pang-asawa mo ay unsaved, alright? Anong mabuti? Now, 1 Corinthians chapter 7, balikan ito natin, verse number 13 to number 16. Paano mga anak ko? Unsaved ang mister ko. O unsaved ang misis ko. Anong gagawin? Paano na kami? Kami ba'y marumi na sa paningin ng Diyos? Save ako. Lahat sino man unsaved? Verse 13. Nandiyan kaya? Sundan niyo po sa Tagalog. Hindi ko kami papaliwanag, ha? Ang babaeng may asawang hindi mananampalataya, unsaved yung kanina pang asawa. Okay? Kung kalooban niyang
makipamahay sa kanya, huwag niyang hiwalayan ang kanyang asawa. Maliwanag ba? So, hindi ka naman pinapalayas at hindi naman gusto magkalayo kayo. Okay? Huwag kang humiwalay. Maliwanag ba? Huwag kang humiwalay. Verse 14, sapagkat ang lalaking hindi mananampalataya ay nagiging banal sa pamamagitan ng kanyang asawa. At ang babaeng hindi sumasampalataya o unsaved, nagiging banal sa pamamagitan ng kanyang asawa. Sa ibang paraan, ang inyong mga anak ay magkakaroon ng kapintasan, ngunit ngayon ay wag banal. Okay, ito hindi naman nangahulugan, the word naging banal, ang ibig sabihin ay ligtas na siya sa napangasawa niya ay ligtas, di gano'n. The word holy sa English what? Set apart, di ba? Ano yung holy sa English? Set apart. Kahit paano, ibinubugot pa rin kayo ng Diyos. Kahit paano, nabibiyayaan siya sapagkat yung napangasawa niya, anak ng Diyos. Kaya huwag kang humanay. Okay, yun ang pili ng Panginoon. Okay? Ha? Alright, now, hindi lang ko mabuti kasi baka magkamali ako. Tumingin lang ko yung ibang komentaryo at yun hindi na sinabi. No? Okay? Yes, being unequally yoked with unbeliever ay talagang frustrating, discouraging, and even costly. Talagang mahirap. Kaya huwag na huwag, kakaingatan. Alright? Pero hindi naman pinakailangan talagang madumis at mawasak yung tahanan. No? Okay, bakit? Because one believer na naroon can sanctify a home. Ano ba yun? Kaya huwag ka na layo. Because one believer can sanctify a what? Home. Huh? Okay, yes. Okay. Sanctify does not refer to salvation. Salvation, hindi salvation. It means what? Sanctify. No? Now, sa mata ng Diyos, a home is set apart for himself. No? Kapag yung isang member ng pamilya, kahit isa ay Kristiyano o ligtas. Nakanya ba ako? Kaya yes, yung tahanan yan ay hindi talaga matatawag na Christian family. Bakit? Bakit? Kasi isa na ang saved. Di ba kami isa? Hindi Christian family yan. But it is immeasurably superior sa isang tahanan na lahat ay unbeliever. Kahit paano, okay pa rin yan. Kasi may believer. Kaysa naman, ang lahat ay what? Unbeliever. Nakadi po ako? Amen? Malisin ka muli. Okay, save ka, pero unsaved ang napangasawa mo at lahat ng anak mo wala pa rin sa Panginoon. Okay? Yes, naroon. Mahirap kayo magkasundo. Maaaring na pagtatawanan ka, inuusik ka sa pamilya. Pero kahit paano, the family are, listen, blessed because of that believer kahit nag-iisa. Remember Jacob na mapunta sa bayan ni Laban. Naalala niyo po yan? Naalala niyo? Anong sabi ni Jacob? Aalis na ako rito. For mahigit 30 taon ako dito. Okay, dinadaya mo ako. Anong sabi ni Laban? Huwag kang umalis. Sabihin mo sa akin kung magkano gusto mong upang idadagdag ko. Kasi natutuhan ko na mula nang dumating ka sa akin, pakilakas, pinagpapala ako ng Diyos. Nakikinig ka sa akin? Sapagat si Jacob ay what? Ano si Jacob? Believer, ligtas. Sinatang wala sa Diyos eh. Nakita mo? Sapagat naroon si Jacob, pinagpala ng Diyos si Jacob, napadamay kahit sila ba na ang believer. Amen? Remember Joseph nung mapunta sa bahay ni Potiphar? Sino si Potiphar? Pagano, Gentile. Tama? Amen? Idolater. You follow me? But the Bible said, pinagpala ng Diyos yung sambayan ni Potiphar alang-alang kay Joseph. Okay? Kaya ang binili
Pablo, kung hindi ka naman pinapalayas, huwag kang umalis. Amen? Kaya, anong nararapat? No? Okay? Kaya anong dapat? No? Okay. Manatili ka dyan, magtapat ka sa Panginoon. Okay. Yes, hindi nangahulugan, ligtas sila sa pagligtas ka. Hindi nangahulugan. Pero yung manatili ka dyan, no? Manatili ka dyan, yun ang nais ng Panginoon at pinakamabuting magagawa mo. No? Bakit? Because, sa bakit madalas, ano po, nangyayari talaga, no? Okay? Sa bakit nakikita nila yung pananampalataya, no? Yung panalangin mo sa kanila, no? Okay? Madalas, ang nangyayari is what? Madalas ay talaga, uti-uti mo rin naakay ang pamilya mo sa Panginoon. Amen siya? Remember, si Daniel, nalagay po? At yung target niyang kaibigan. Tama ba ako? Sa book of Daniel? Nanindigan si Shadrach, Meshach and Abednego. Di ba naman? Hindi lumuhod doon sa Diyos-Diyosan. Kahit inihulog sa horno. Remember that? Sa gitna ng horno, sinamahan sila ng Panginoon. Amen? Ano naging resulta? Walang duda, naligtas si Nebuchadnezzar. Tama ba ako? Amen? And even Daniel, nung ni-harvest sa lion's den. Bakit? Nagpakita sila ng katapatan sa Diyos. Nagpakita sila ng panindigan para sa Panginoon. Sa banda mo rin nakakilala yung mga tao sa kanila. Every siya? Yes, most of the time. Okay? The Christian, madalas, ang nagiging paraan upang yung family members ay makakilala sa Panginoon by the power of His testimony. Testimony. Amen? Kaya nga, again, ano dapat? Nag-iisa naman dyan, magtapat ka. Maliwanag ba? Magtapat ka sa Panginoon, pahalagahan mo ang Diyos, ibigin mo lahat ng mga bagay ng Panginoon, maging tapat ka, maging sa iyong pag-testimony. Don't give up. Magpakita ka ng holiness. Amen, isa? Now, si Abraham din, kung naalala niyo, di ba? Gugunamin na ng Panginoon ang Sodom and Gomorrah. No? Pero nakita niyo po, si Abraham ay nag-pray, humiling siya sa Lord na, Lord, kung meron bang 50 matuwid doon, gugunayin ko ba? Sabi na, o sige, hindi. Lord, 40, hanggang 40. 20, hanggang 10. Sabi niya, Lord, kung meron sa kung hindi gugunawin, nagpapakita lamang talaga na kahit pa, ibig ng Lord ay maligtas din itong mga tao ito. Amen? Looking at the story, ang naligtas lang ay what she would lamang, no? At yung kanyang mga anak. Ano po? Ha? Kaya nga, be faithful, no? Be faithful sa Panginoon. No? Be faithful, no? Kaya nga again, the saved spouse should be very faithful to the things of the Lord. Amen? Pakilakas na? In attending in the things of the Lord. Okay? Magpakita ng good testimony. Amen? Magpakita ng katapatan kahit siya ay inaaway. Okay? O inuusig. Okay? But again, no? Ang malungkot lang, no? Na nakikita natin madalas, hindi ganito pang nangyayari. Ang nakikita natin madalas is what? Yung ligtas ang sumusuko. Nakikinig ka sa akin? Yung ligtas ang sumusuko, yung ligtas ang lumalayo,
Yung ligtas ang nawawala sa gawain ng Panginoon. Sa kanyang layunin lamang na huwag na lang mag-away-away. Okay? Don't listen. That is not the way para magkaroon ng isang mabuting pamilya. Amen? Amen? Kaya ano kailangan number one? To have a good marriage? Salvation. Salvation. Okay? Secondly, fellowship with the Lord. Fellowship with the Lord Jesus Christ. Okay, huwag mawala yan. 1 John chapter 1 and verse number 3. Fellowship with the Lord Jesus. Gusto ko yung mga binata natin, pag may nagugustuhan sa ating church, yung pwede na, naliligaw kayo ha, ayaw ko ng MUFU ha. Naalala ko lang. Maliwanag ba? Maliwanag? Okay na? Gusto ko, bago kakilalanin yung mga magulang nila. Maliwanag ba? Mas gusto ko yun ha. Napag-usapan na namin doon. Ano? Okay, 1 John chapter 1 and verse number 3. 1 John 1:3. Ready? That which we have seen and heard, declare we unto you, that you also may have fellowship with us. And truly, our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. And the word fellowship, yung aming nakita at narinig, ay siya rin namin, pakilabas, ibinabalita sa inyo upang kayo naman ay magkaroon naman pakikisama sa amin. Oo, at tayo ay may pakikisama sa Ama at sa kanyang anak na si Jesu Cristo. Yes, second negation, para mayroong good marriage resolution, fellowship. Fellowship with what? Palabas? With? Yes. Yung mag-asawa, may pakikisama sa Panginoong Jesu Cristo. Okay, meron pakikipag-fellowship. Miniman yung quiz, ano po? Okay, it is one thing to be saved and another thing to be in fellowship with the Lord. Hindi yung ligtas lang, pero walang pakikipag-fellowship, walang prayer, walang Bible, walang church, walang service. Nakikinig po ba kayo? Amen? Fellowship, meron nga pakikisama sa Kanya. No? Talagang magkakaroon ng problema, no? Hindi masaya kapag hindi sentro ng pamilya ang Panginoong sa Kristo. One more question, kapalala ko muli, Jesus should be at the center and head of your marriage. Pakilabas nga? Jesus should be what? Siya dapat ang sentro. At yan ba, ulo ng inyong pagsasama. Pag sinabi yung sentro, tingin ka sa akin. Nakarinig mo ito? Ito yung sentro. Nakuha niyo ba? Amen? Okay, yung bawat ganon, study, business, kaibigan, negosyo, yun po yun. Pero lahat, nakasentro kanino? Kay Jesus Christ. Siya ang sentro, at siya rin what? Head. The word head. Head means what? The boss. Ano yung head? The boss, yung boss. Fellowship with the Lord. The closer, no? Okay? Habang yung mag-asawa ay nagiging close sa Panginoon, ganoon din, nagiging close sila sa isa't isa. Fellowship with the Lord. Kaya nga sa mag-asawa, huwag mawala yung mismo madalas ay nagpe-pray kayong magkasama o nagpe-pray kayong mag-anak. Amen? Amen ko siya? Maganda niyo sa inyong kasi kayong magkasama nagpe-pray. Sa prayer mo, isusubong mo siya. Lord,
Salamat po, ito po kami magkasama, mag-pray. O sige, dati ikaw muna mag-pray. Lord, I pray na yung asawa ko po, huwag magagalitin, huwag medyo ng ulo. Lagi po siyang galit sa akin. Ito, pinipipin ko sa iyo. Yung asawa naman, saan ba ito Lord, sige, ikaw naman dati. Panginoon, napakinggan ko po yung sinasabi ko sa iyo. Ang dalay ko naman po, Panginoon, sila naman po yung nakikinig sa akin. Sana naman po, Lord, umuwi sila yung maaga. Huwag na muna sa buwang barkada, may asawa na po siya. Nagsumbong mo kayo kasama. Siyempre, hindi makakayo, sinusumbong sa Panginoon. Di ba alam yun? Wala kang magagawa kasi ang kausap ko sino? Yung head, yung boss. Ano siya? Salvation, may Panginoon kailangan. Fellowship. Thirdly, fear. Fear of the Lord. Fear of the Lord. Okay? Kaya nga, kung parehong ligtas, yes, pareho silang may fellowship sa Panginoon. Nananalangin sila, nagabasa sila ng Bible, magkakasama sila nag-church, di ba? At sila po yung magkakasama naglilingkod sa Diyos. Pangatlong bagay, Ephesians 5 and 21. Ephesians 5 and 21. Time to 21. Alright, nandiyan po kayo? Continue po. Tayo na, ready? Submitting yourselves one to another. Pangalawas, in the fear of the Lord. Kita yun? May pagpapasakop ang bawat isa sa pagkatakot sa Panginoon. You see? Fear of the Lord. Mahalaga yan eh. God-fearing couples get through troubles when they fear God. Yes, may problema ang darating. May kagipitan, may karamdaman. Diba? Amen? Amen? Pero makakalagpas. Tama? Makakalagpas at hindi para gumawa ng masama. Bakit? Sapagkat kapwa may takot sa Panginoon. They honor God, they serve God, they love God, they fear God. Amen? Ano ito? Kapwa sila aware na may Diyos na nakatingin, may Diyos na nakikinig, at may Diyos na nagpo-provide sa kanila. Yung pagkatakot sa Panginoon. Mahalaga yun sa pag-asama. Walang problema, walang kagipitan, sisira ng inyong pag-asama kung may takot kayo sa Kanya. Bakos yung problema, yung kagipitan ay higit na nakatutulong para maging matibay kayo tapat kaysa isa. Bakit may takot kayo sa Panginoon? Tiwala kayo na kayo ay makalalagpas. Kaya, a spiritually good marriage requires these things. Ano yung mga bagay na yan? Number 1 na kailangan? Number 1, anong kailangan? Salvation. And number 2, fellowship with the Lord. Amen? May pakikipag-fellowship, may pakikisama kayo. Hindi kayo lumalayo sa Kanya. Paliwanag ba? Paliwanag ba? Nandun nag-church kayo. Nagpe-pray kayo magkasama. Nagbabasa kayo ng Kanyang salita. Di ba? Okay, ano yung pangatlo kailangan? Fear of the Lord. Okay? Ang tao, may takot sa Diyos, may paggalang, may pagrespeto, may pag-ibig yan sa Panginoon. Okay? Amen? May pinapahalagahan niya yung gawain ng Diyos. May takot sila eh. Oh. Number 4, contentment. Contentment. Okay. Now, 1 Timothy 6:6. Contentment. Contentment or satisfaction. No. Okay, 1 Timothy 6:6. Nandiyan po kayo? Tayo po na. Ready? Basa. But godliness with what?
Contentment is what? Great gain. Alas na galing ibang Christian? Ito no, contentment, no? Godliness with contentment is great gain. No? May malaking kapakinabangan kung meron kang kasiyahan sa buhay. Contentment. No? Contentment is what? A feeling of quiet happiness and satisfaction. Masaya ka na dyan. Hindi naman ibig sabihin wala kang ambisyon. Nakikinig kayo? Amen? Nagsisikap ka. Nagsisikap siya. Pero kung ito lang ang kayong ma-provide ng Lord, kontento ka, masaya ka na. Kaysa marami kayong pera, magkalayo naman kayo. Ano ba? Contentment. Kasi talagang nakikita naman ang lahat, no? Nakakabalita naman ka, nakakasaksi ka naman talaga, di mo ba? Namalas, may meron dito na pamilya nasisira. Anong dahilan? Walang contentment. Di ba? Walang kasiyahan. Kakalubog-lubog, nakakasira sila. Kasi walang contentment. Di ba? Naiinggit sa pagkat nagkakaroon yung iba, siya wala. Makikinig kayo? Ibig pantayan, ibig sabay yung iba, wala naman siyang kakayahan. Hindi sa pagkat nagkaroon ng kabibahan mo, ay kailangan magkaroon ka rin. Hindi mo kailangan mo din. Amen? They that wait, be faithful, trust God, wait. They that wait upon the Lord shall renew their strength. Amen? Hindi mo nagang tayo ni Lord, di ba? Yung faithful will be abound with what? Blessing. Pagkapalay ka, bibigyan ka niya. Contentment. Upang magkaroon ng maligayang pag-asama. Mahalaga yung contentment. Contentment is something that comes from your relationship with Jesus. Pakalakas na? Contentment is what? Saan gagaling? Something that comes from your what? Ito mo, relationship with the Lord. Amen? Because so I am the vine, ye are the branches. Amen? Yung buhay nung branches galing doon sa vine. Amen? Sapagat sariwa yung vine, sariwa yung branches. Diba? Magkakaroon ka. Magtapat ka lang sa Kanya. Now, remember this. Idagdag niyo po, ha? You have each other. And that's what matters. Money cannot buy happiness. Narinig ko ba yan? Yeah, pakalaman nila. Remember, you have each other. And that's what, ang mahalaga, magkasama kayo. Tama ba? Yung siguro din yung mahal din na po sa mo. Mahal mo naman siguro yan. Ang mahalaga is what? Magkasama kayo. Paliwanag ba? Money cannot what? Money cannot buy happiness. Amen? Amen bisa? And lastly, Hebrews 10:25. Na kinakailangan para sa mabuting, matiwasay na tahanan. Salvation, fellowship with the Lord, fear of God, contentment, and lastly, number 5. Pakalabas, na huwag nating babayaan ang pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mag-aralan sa isa't isa, lalo na higit na mamalas yung malapit na ang araw. Huwag pabayaan ang pagkakatipon-tipon na gaya nito. Kung ibig mo
mo ng good marriage, number 5 na kailangan sa church attendance. Hindi pwedeng ihiwalay yan. Liwanag ba? Hindi pwedeng wala ang church sa mabuting tahanan. Kailangan yan. Church attendance. Kaya ang binili ng Lord, not forsaking the assembling of ourselves together. At wag niyong gagayahin yung ugali ng iba. Bakos magpaalalahanan kayo. Akit nyo ito? Sa isa't isa. Amen? Honey, ano mo na mangyari? Go to church. Baka na, may assignment wala ang church at ang Diyos ang uunahin natin. Amen? Huwag kayong magpakagulo sa ganyan. Hindi kayo para bigyan ng Diyos ng ganyan na mapapalayo ka sa church. Di ba namin? Magpaalalahanan sa isa't isa. Hindi na pinag-uusapan ka rin. Ano yung papalala ko sa'yo? Go to church. Dahil higit na mamalas yung malapit na. Malapit na. Ano eh? Ang malapit na ano eh? Ang araw. Anong araw yun? The second coming of Christ. Or what? Yung pagpanaw mo. Dalawa, nalimusan. Tama ba ako? Yung araw ng pagpanaw mo, yung araw ng pagbalik ng Panginoon. Go to church. You must regularly and faithfully be under the preaching and teaching of the Word of God. Amen? Wala ka nang pupuntahan sa mundong ito. Oo, talaga sabi ko. Talagang ipalilindigan ko. Sa mundong ito, wala ka ng lugar na pupuntahan o papakinggan na purong-purong totoo na pakinggan mo. Lahat kabulaanan. Sa Facebook, sa TV, sa media, naniniwala ko, the most hated people in the world is what? Dalawa lang. Mga politiko at media. Puro bulaan yan. Salamat sa Lord. Meron tayong church, meron tayong Bible. Sanctify them through thy word. Thy word is truth. Sabi ni Kristo, I am the way and the truth. Amen? The house of God is the pillar and ground of the truth. Kaya kung ibig mo ng good marriage, go to church. Maging regular ka, maging tapat ka. Amen? Ang ating policy sa mga Sunday school teachers, di ba? Oh, amen? Tsaka sa mga singers, what? 3 to thrive. Anong 3 to thrive? Anong 3 to thrive? Sunday morning, Sunday night, and what? Prayer meeting. 3 to thrive. Kinakampi natin ang good marriage, di ba? Mabuting kabataan. Kaya kinakampi natin talaga na go to church, be faithful. Nakadalo ka ngayong umaga, bumalik ka ngayong gabi. Amen? At kung kaya mo naman bumalik ka ng prayer meeting, so bakit kailangan mo? Hindi ka makapagtatayo ng matiwasan at matatag na tahanan na nakasentro ka lamang sa isang haligi. Pang isang dalawang hindi nangyayari. Go to church. Amen? Naalala ko lang, kahapon, tsaka kaninong umaga, naalala ko lang. Lord, wala na kaming nasusundo pagdating, di ba? Bakit hindi mabalik iba sa kita? Dati naman kahit gani, puno tayo. Kaya totoo mo, di ba? Bakit ako nagsigaw bumili ng isa pang sakyan? Kasi marami yung sinusundo eh. Bumili ako. Abay, wala naman yung sinusundo. Sasauli ko na yan. Ibebenta ko yan. Wala ka naman, bili pa ng mga kalahating milyon. Tama. 1.2 yun eh. 1.2. Benta ko ng kalahating milyon eh. Baka mo kinahatin. May pambagyo ako. Baka makarating pa ka ng Taiwan. Hindi, baka mo na lang. Ang totoo naman, di ba? Bakit tayo bumili pa lang sa sasakyan? Kasi nga, hanggang gabi marami tayo. Amen?
sa akin wala namang sundo. Hindi mo kanya. So, kung mag-uwit, ganun talaga. Nagpo-prevent ng Lord, di ba? May tayo sa mga frame. Sige. Mahalaga makabalik ang mga tao. Para tumitibay sila, lumalago sila. Amen, Christian? Amen? Okay. Now, ito hindi para sa akin, hindi para sa inyo. Ibig natin what? Good marriage. Amen? Happy and goodness. At talagang isang sangkap ng maligaya at mabuting pagsasama ng mag-asawa ay what? Church attendance. Church attendance. Hindi umaga o gabi lang, kundi 3 ulit. Maliwanag po ba? Amen? 3 ulit. Talagang kailangan mo ng Sunday morning, Sunday at saka ng prayer meeting. Okay? Huwag kang magsanay ng isang dalawa lang. Nakikinig ba kayo? Ang iba kasi nakakabalik na ng gabi, nawawala na naman. Hirap na hirap naman makabalik ng gabi. Hindi naman dapat yun eh. Talagang pagsumikapan mo, alang-alang sa Panginoon. Maliwanag ba? Alang-alang sa Panginoon at alang-alang sa inyong pamilya. Amen? May mga young people tayo, no, na nakakausap ko, pinag-pray ko, at to be honest, may mga wife tayo na meron akong takot na baka bumaksak sila. Kinakausap ko, pinag-pray ko, di ba ba? At ako'y tiwala at panatag ang loob kapag nakikita ko dito. Pero pag hindi ko nakikita, to be honest, nalala ko. Kasi pag dito nababanggalan ko siya at nakapagbibigay ko ng mensahe na alam ko kailangan niya. Kailangan niya. Okay? Hindi gusto niya, kundi kailangan niya. Amen? Ang tupa ay safe and protected kapag nasa kawan. Nakikinig ka sa akin? Amen? Ligtas ang tupa kapag nasa kawan. Sapagat naroon ng pastor. Amen? Anong tupa ang nalalapa ng mga bear and lion? Yung tupang humihiwalay sa kawan. Are you with me? Okay. Kaya nga, kailangan natin pare-pareho ng church attendance. Kaya, to have a good marriage. Anong kailangan? Number 1, anong kailangan pakalakas? Yung people? Salvation. Salvation, ha? At yung mga, yung ating mga mag-asawa dito, na maaaring wala dito yung partner mo, hindi pa saved. Okay? Magpakita ka ng good testimony, ipag-pray mo sila, ipakita mo yung katapatan mo sa Lord, and by the grace of God, maakay mo sila sa Panginoon. Secondly, ano kailangan natin? To have a good marriage, pangalawa, ano kailangan po? Fellowship with the Lord. Amen? Fellowship. Meron mong pakikisama. Hindi ka kumukontra, hindi ka humihiwalay. Paliwanag na? Fellowship. Okay? Hindi mo sinasalungat ang Diyos. Meron kang fellowship with the Lord. Kailangan niya to have a good marriage. Pangatlo is what? Fear of God. Amen? Fear of God. And number 4 is what? Ano yung pangapat? Contentment. Amen? Masaya ka sa Panginoon. Ano bang kahit na ano bang meron ka at kayang i-provide mo siya, masaya ka. Masaya ka kasi magkasama kayo, buo kayo pamilya, at nasa Panginoon kayo. Ha? And pangula is what? Church attendance. Ay, glad tumayo?